Niloloko tayo ni Presidente Marcos. Alam natin lahat. Sinabi nga dito, we are the fastest growing economy in the Philippines. Kasi nung niya, bumabagsak na tayo. Tapos sasabihin niya sa ibang bansa. Nakakaya tayo. May ibang nasyon, binigyan lahat ni Trump siya, inisnab. Tapos panay ang hamon niya sa China. Tapos siya pa lumapit doon, nakakaya. Pag ako yun, naiya ako. Saka hindi naman totoo yung sinasabi niya. Nakakaya magsinungaling. Kung makakapagsinungaling sa ibang bansa, lalo na sa ating bansa. Sinungaling naman yung sinasabi niya na maayos ng Pilipinas. Siya ang kasama siya eh. Bakit siya ang gagawin niyang sarili niyang hero? Hindi naman totoo. Hindi naman tayo gago o mangmang na hindi natin alam ang nangyayari sa ating bansa. Tingnan nyo sa ating bansa ngayon. Binabaliwala niya, ayos na. Paano nila maayos yan? Silang gumawa. From the very start ng administration niya, ginawa na yan. Like for example, Diskaya, contractor. Paano niya magagawa yan kung wala magbigay sa kanya ng pundo? 3 years, the term ni BBM, 31 billion ang binigay kay Diskaya. Paano sila makakuha niyan? Ang may kasalanan niyan, yun nagbigay. Sino nag-approve? President Marcos ang nag-approve lahat yan. Ang National Expenditure or NEP at saka yung mga GAA, hindi lalabas yan, hindi basta-basta makapaglabas ang pera eh. I-re-review muna ang presidente. Pagkatapos niyang i-review, makita niya lahat, papag-aralan, papasa niya sa Congress and Senate. Kaya alam niya yan eh. Anong ginawa sa pundo lang? Pundo lang ng flood control. 500 billion. Flood control lang po ito. Trillion ang budget nila. So, halos lahat ng departamento may kalukuhan. May graft and corruption. Flood control lang po itong pinag-uusapan natin. Paano mapupunta sa mga naggawa ng ghost project kung hindi nila binigay? Kaya dapat, ang kinukulong ngayon, yung mga nagsasabi nito, contractor, engineer, nagsasabi sila nito, kinukulong ng ICI na created by Mr. Marcos himself. Dapat sila nga ang protektahan eh. Kinukulong dahil, like for example, yung mga iba nandun. Ito po, binigyan namin ng pera, nagbigay kami dito. Huwag niyo ilagay yan, huwag niyo ilagay yan. Paano? Tapos, nung gano'n lang sinasabi yung mga kinukulong doon, hindi-stop na ang hindi na televise. Sila lang. So, kinukumbinsi nila. So, paano nila masosolve? Sila problema at sila nagtayo ng ICI, di sumusunod lang ICI. Lalo na yung chairman mismo, siya nagsasabi na huwag niyo ilagay yan. So, meron tayong mga testigo dyan. So, paano natin paniniwalaan sila? Kaya ako nga, simple lang. Ang hinihiling ko lang, bakit nila ayaw ilabas sa Senado ang Ilocos Norte? Bakit nilampasan? Nakita natin lahat. Binibilang lahat at binimension lahat ng probinsya. Number 30 yata ang Ilocos Norte. Noong 29, nasa 31 na, 32, 33, wala na yung Ilocos Norte. Nung hinanap, I think Marcoleta ang nagtanong, meron kaya yata nalampasan? Wala. Hinanap. Ayun pala, Ilocos Norte, nagsara na. Ngayon, hiningi ko lang, unahin ang Ilocos Norte sa Senate, which is very impossible to them because up to now, hindi nila ginagalaw. Imbestigan naman ng ICI, kung totoo yung tao na ICI na for the country, punta na kayo sa Ilocos Norte dahil inaayos na lahat ng mga kalukuhan na project doon. By doing that, magkaroon ng kredibilidad ang ating presidente na magbintang sa iba. Simple lang, tumutulong pa nga tayo eh. Para may credibility ang ating presidente, unahin niya ang pakuran niya, probinsya niya. Pag malinis, bintangan niya na lahat, kalkalin niya lahat. Sinakalkal niya, ayaw niyang galawin ng probinsya niya. Sino maniniwala dyan? Hindi naman tayo lahat gago.
ginagawa. Ang masama kasi dyan, bilyon-bilyon ang nawala, ginagawa pa tayong mangmang. Wala tayong alam. Wala siyang pakialam. Sa ibang bansa, ibang sinasabi. Sa statement niya rito, ibang sinasabi. So, paano tayo maniniwala ngayon sa ating bansa? Lalo tayo bumabagsak. Manong, sa mga kakilala po ninyong negosyante abroad, anong masasabi po nila sa investor climate po ng Pilipinas? Natatakot na sila. Bakit po, Manong? Dahil sa grabe corruption. Walang nangyayari. Gobyerno gumawa niyan. Paano nila ayusin yan? Sila. Paano magkaroon ng mga proyekto? Like, sinabi ko na kanina si Diskaya, bakit nila binigyan ng 31 billion within 3 years? Ako, kontraktor ako. Tatay ko, kontraktor. Ang tagal na namin kontraktor. Never kami nagkaroon ng ganyan. Bidding. Binibintangan pa ako, nakasundot daw ako ng 2 billion. Nagpakuha na ako sa Public Works and Highways ng dokumento. Sabihin mo nga lahat ang project ng SATRAP o ilan nakuha. Isa lang nakuha ang SATRAP, yung hindi flood control to, diversion road. Nag-umpisa pa nung 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 9 years. And yet, ang total, 900. Ito po, liwanag, galing sa Public Works and Highways. Pirmado po ito ng... nandyan po ang... pirmado po ang proyekto ng SATRAP na sinasabi nila akin. Inamin ko sa akin to. Pero, tignan nyo naman, 9 years, ang total na naibigay, 900 plus. Wala pang 1 bilyon. At ginawa ko, ginawang SATRAP, 700 million. Nabawasan pang 200 million. Yan ang tunay na project, bidding. Ay ngayon, mas malaki pa. Ang government estimate, ang kuha nila, mas mataas pa eh. So, yun ang tunay. Ngayon, ako binibintangan na nakasungkit daw. Talagang kasinungalingan lahat ang sinasabi ang ating gobyerno. Paano tayo maniniwala ngayon dyan? Opo, Manong, nabanggit po ninyo kanina, no, yung hindi makatarungan na pakikipagnegosasyon ni Presidente kay US President Donald Trump. Anong masasabi mo doon, Manong, na ibang bansa merong special deal mula kay President Trump? Ang Pilipinas po, bokya. Zero. Nakakaya yan. Lahat ng bansa na pinagbigyan. Pera Pilipinas. Manong, Why? meron tayong ano dito marami tayong EDCA sites. EDCA sites ng mga kano. Di ba dapat mas marami ang bonus natin? Dapat. Dahil pinagbigyan ang US na maglagay ng mga bases, ang dami. 100 yata. Pero binigay 1%. Pagpasok ang mga Amerikano ng produkto nila zero. Sabi niya, successful daw. Nagpunta sa ibang bansa, lahat, binigyan ulit yung mga ibang countries, siya wala. Nakakaya tayo because grabe corruption. Hindi kinausap si Trump eh. Correct. Hindi niya nalapitan. Manong, on my last topic, yung kay President Xi Jinping ng China, anong reaction po ninyo nung nakita po ninyo na nilapitan ng presidente? Kinamayan po ang presidente ng China. Pero sa ASEAN Summit po sa Malaysia, binanatan po niya doon ang China sa issue ng West Philippine Sea. Yun nga eh. Ako nahiya ako. Dito lang, palagi niya binubuli ang China. Oh, mga China, inagawa ang ating tulungan niyo ako. Ibang bansa, dito kayo, tulungan niyo ako. Binubuli niya China. Tapos makita sila doon. Siya lumapit. Hindi siya lalapitan doon, sigurado. Siya lumapit. Pag ako nahiya ako, nakakaya yun. Makapal ang mukha ang presidente natin kung gano'n. Dapat may panindigan siya. Sabi niya, masamang ginagawa ng China dito sa atin. Tapos kakamayan na, hindi nga lumapit yung presidente ng China. Nakakaya. Ibig sabihin, wala siyang hiya. Kasi yun nga, Lumapit.
Tsaka, di ba, Manong, may protocol. Iba yan. yung reconciliation. Pero yan, from the very beginning, binubuli niya eh. Kaya naglagay pa na ng mga bases dito. Dahil magkakagera na may conflict ang China and Taiwan. Now, China, sabi nila, that was 5 years ago. We never invaded any country, but Taiwan, we have to get it because it's ours. They want to be one China. Unlike yung Russia na nahati-hati, ayaw nila yon. Nangyari na sa Russia eh. Mali yan. Umira ng Russia because of that. Nakalaban pa ngayon ng Russia yung isang dati ng parte ng Russia. So, itong mga nangyayari ngayon, talagang ginagawa tayong mangmang. Eh, alam naman natin lahat ng nangyayari. Nawala ng bilyones, ginawa pa tayong mangmang. Parang hindi natin alam. At iba sinasabi. Manong, sa pagkikipag-usap po ninyo sa mga Pilipino, mga ordinaryong Pilipino, ano po ang kanilang pinapaabot sa inyo, Manong, na mga hinaing? Ayaw na nila. Majority ayaw na nila. Ang pinasasagot, trolls. Tingnan nyo, may mga publicity. BBM, ano ba yan? Pero picture, pero nilalagyan nila ng solid BBM. So, hindi naman tayo mangmang, hindi naman tayo inutil, hindi naman tayo gago. Ba't tayo ginaganon? Ang pinasasagot, mga trolls, mga attack dog. Correct. Sila hindi sumasagot. Maganda lang bansa natin. Yung mga fastest growing economy. Ay, kalukuhan yun. Hindi ganun ang leader. And being a leader should be neutral to all countries dahil we are a developing country. Bakit tayo makikipag-away sa China? Wala tayong laban sa China. Drone lang, ubos na tayo. Correct. Di So, lang, Manong, ihilang ng mga Chinese. Mulunod na tayo. Manong, Kaya hindi na maganda ang nangyayari sa ating bansa. Opo. Kaya mga kababayan, magising po tayo. Magising po tayo dahil linuloko na po tayo ang ating Pangulo.